Totoo naman kasi yung sinasabi ko eh. Ayaw lang maniwala nung hayop yun, kaya nakakapikon eh. Insan, kumalma ka na. Di ba nakausap ko na naman si Ate Ruth? Buti nga napapayag ko na hindi ka paalisin eh. At hindi naman daw siya magsusumbong sa mga pulis. Salamat, Insan, ha? Saka, pasensya ka na rin. Sa susunod kasi huwag pa iiralin yung init ng ulo. Alam mo, si Ate Ruth, masakit lang talaga magsalita yan tsaka masungit. Pero mabait yun. Makisama ka lang. Alam mo, Insan, bait mo talaga eh, no? Siguro, napakaswerte ng magiging boyfriend mo. Mas maswerte sa'yo yung asawa mo kasi ang hirap na nga ng sitwasyon mo ngayon, no? Pero hindi ka pa rin sumusuko para sa kanya tsaka sa anak mo. Yun na nga, Insan eh. Alam mo ba, halos 2 buwan na ako di nakakapagpadala ng pera. Eh, paano kasi yung dati ko nga mo, hina naman magpasweldo nun eh. Oh, ayan. Padala mo muna. Ha? Sige na, kunin mo. Sigurado ka ba dito, Insan? Oo. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang, di ba? Salamat ah. Kaya mo, nagkatrabaho ko, makakabawi din ako sa'yo. Kamusta na nga pala yung paghahanap mo ng trabaho? Ay, na nga yung isa ko pa sasabihin sa'yo eh. Ayun oh, paano kasi tourist visa lang naman ako dito eh. Wala naman akong working permit. TNT ka? Kamay, Insan. Eh kasi, sabi ng agency ko, sila daw mag-aasikaso. Bigla naman ako iniwan sa ere. Ano pa nga bang magagawa natin? Andito ka na eh. Hayaan mo, tutulungan kita. Kakausapin ko yung mga kasama ko sa trabaho sa mall. Salamat, Insan, ha? Kaya mahal na mahal kita eh. Sus, syempre mahal din kita. Ikaw pa ba, pinsan? Basta, laban ka lang ha. Andito lang ako para sa'yo. Kaya mahal na mahal kita. Syempre mahal din kita. Uy! Ginagawa mo dito? Kumingay. Baka magising si Ate Ruth. Akala ko ba mahal mo ako? Ha? Di ba kaya nga hindi mo ako pinapabayaan? Anong pinagsasabi mong mahal? Mahal kita dahil pinsang kita. Pero hindi kita papatulan. Magkadugo tayo, may asawa kang tao. Ano ka? Lumabas ka! Umalis ka dito! Ay! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sorry. Sorry, Insan. Hayop ka! Kung ganyan lang palang babastusin mo ako, lumayas ka na dito! Sige, lumayas ka! Labas! Kailangan ko ng trabaho, Insan. Sorry. Labas! Sorry, Insan. Sorry. Sorry.
Kanina pa ako daldal ng daldal. Sorry, ate. May problema ka ba sa pinsan mo? Ano na ba to? Mamamatay na kaming dilat ng anak mo. Kailan ka ba magpapadala? Baby naman, kakapadala ko lang ng isang araw ah. Eh, lahat ng pinadala mo, pinangbayad ko lang yun lahat sa utang mo. Tom naman, wala nang gatas ang anak mo. Hindi ko na rin alam kung saan pa kami kukuha ng pangkain bukas. Ani, may iba akong napapansin kay Tom. Simula nang inambahan niya ako ng kutsilyo, nagbago na talaga yung tingin ko sa kanya. May kakaiba eh. Sabihin mo nga sa akin, may sapak ba sa ulo yung pinsan mo? Anong ibig mo sabihin, ate? Paano kanya tingnan? Kung paano siya kumilos, dumikit sa'yo. Ibe, parang may mali siya. Sige, gagawin ko ng paraan. Papadala ka agad ako. Alam mo, kapag hindi ka pa talaga makakapagpadala, uuwi na lang ako sa nanay ko. Kasi naman, aasasawahin mo ko, hindi mo naman pala ako mapapanindigan. Kung ganito lang din pala, mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Baby, huwag naman ganyan. Sige, papadala ako. Gagawin ko ng paraan. Ate, kagabi pumasok siya sa kwarto, muntik niya na akong gahasain. Diyos ko, sinasabi ko na nga pa. Dapat talaga isinubo ko na yan sa pulis dati pa. Ikaw naman, Ani, masyado ka rin mabait. Eh, naku, paano yan? Isang linggo akong mawawala, kayong dalawa lang maiiwan sa bahay. Oh, Diyos ko, ba't may gawang hindi maganda sa'yo yan? Ate, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ako eh. Siyempre, pinsan ko pa rin yun. Kilala ko yung pamilya niya. Ate, nahiya naman ako magsabi sa kanila kung anong ginawa niya sa akin. Ang hirap, ate. Ang hirap eh. Diyos ko, palayasin mo. Lalo na't ganyan pala ka-demonyo yan. Mahirap pagtiwala. Kahit pa kamag-anak mo, kung ganyan kahalang ang bituka niyan, huwag kang magtitiwala. Tapos nalaman ko pa na wala siyang working visa. Ate, TNT po siya. Pag sinuplong ko po yun sa polis. Ano pong mangyayari sa asawa at anak niya sa Pilipinas? Ani, huwag kang martir. Hindi mo siya kargo. Sa ginagawa mong yan, para kang nag-aalaga ng halimaw na sasakmal sa'yo. Ang dami ng dahilan para palayasin mo siya. Huwag ka nang magdalawang isip. Palayasin mo na yan kung ayaw mo ako ang magpalayas. Yung payments nila updated lahat. Opo, ate. Sigurado baka mamaya may nakakalusot. Saan? Ruth. Ang init naman dito sa bahay. Nagiging impyerno na yata dito dahil sa demonyong nakatira dito. Ani, sa kwarto lang muna ako. Bakit? Sorry na. Alam ko, mali ako. Promise, di ko na uulitin. Hindi ko alam kung dapat ka pang paniwalaan. Ibang-iba ka na talaga. Hindi kita kilala. Saan, patawarin mo na ako. Alam ko naman, mali ako eh. Pinipilit ko naman magbago kasi alam ko para sa anak ko to. Pero ang pati ko, magagalit sa Sana akin. naisip mo yan bago mo ginawa yung katarataduhan mo. O Ani, ikaw nang bahala dito ha. Ang tagal ko kasing hinintay itong bakasyon na to.
Sa wakas, makikita ko na ulit yung anak kong nasa Oman. Oo nga ho. Mag-ingat ka ate ha. Ikaw ang mag-iingat. 1 linggo pa naman akong mawawala. Parang ang bigat ng dibdib kong iwan ka ngayon. Ate, huwag ka na mag-alala. Kaya ko naman yung sarili ko. O siya, basta yung bilin ko, ha? Ipahuli mo na yung halimong pinsan. Wala siyang idudulot na maayos sa'yo. Ani, kumilos ka ng mabilis bago mahuli ang lahat. Sumbong mo na yan sa pulis. Sige ate, pag-iisipan ko. Sige na.